Ito pong ilang congressman nagsusulong ng isang panukala na palitan ang pangalan ng ating pong itong NAIA ngayon, kung tawagin, Ninoy Aquino International Airport, naghain sila ng bill para isulong yan. House Bill 7031 na ang may akda nito o author nito is yung anak ni Presidente Duterte na si Congressman Paulo Duterte at mga co-author niya itong Lord Alan Velasco na alam mo na mga ano yan, mga talagang sip-sip yan, di ba? Eric Goyap, yan, mga sip-sip yan. O si Bigas, si Eric Go Bigas Yap. Para palitan ang pangalang Ninoy Aquino International Airport at tawagin itong Paliparang Pandaigdig ng Pilipinas. Ang haba, ano ho, mga kaibigan? Ano ba sa Tagalog yung international? Asan ang pangalan dito? Hindi niyo pinapalitan ng pangalan. Gusto niyo tanggalin yung pangalan. Dapat ganun ang sinasabi nitong bill na ito. Bakit? Kasi ang airport may pangalan yan eh. Punta ka sa Amerika. Di ba? Sa New York JFK Kennedy Airport, di ba? O sa Los Angeles, Tom Bradley, di ba? May mga pangalan yan eh. Bradley. Tom Bradley. Ewan ko kung yun nga ang pangalan ha. Basta Bradley yung airport, di ba? May mga pangalan yan eh. Ito ang pangalan, ngayon, Ninoy Aquino International Airport, gusto nilang gawing Paliparang Pandaigdig ng Pilipinas. Hindi pa yan ang masaklap eh. Hindi naman nila pinapalitan ng pangalan eh. Inaalis nila yung pangalan ni Ninoy. Tatagalogin. Mawawala na. Kasi hindi mo yata pwedeng tagalogin yung pangalan ni Ninoy. Walang Tagalog nun eh, di ba? Ngayon, ang masama, ginagawa nila ito sa harap ng krisis sa bansa. Na ang dapat, imbes na ito, yung merong maitutulong. Para labanan itong pandemya. Itong kung flu virus ng China, mga kaibigan, na kung tawagin nila COVID-19. Ngayon, mali pa yung Tagalog eh. Kung ako tatagalog ng airport, na katulad ng sinasabi nila, ang gagawin kong tawag dyan tatagalogin lang naman, di ba, yung International Airport, di ba? Yun ang gusto nilang ipangalan yung Tagalog ng International Airport. Ano ba Tagalog ng International Airport para sa kanila? Paliparang Pandaigdig. Mali. Mas magandang pakinggan kung Pandaigdig na Paliparan. Di ba? Mas malinaw yon. Pandaigdig na paliparan. Ito paliparang. Mali yun mga kaibigan Gagawa lang kayo, mali pa. Alam naman natin ang intensyon nito Ang kinakatwiran nila, kailangan daw yung airport merong kinalaman para ma-identify na yan sa Pilipinas yung airport na yan. Sa katotohanan lang, nung pinapalitan niyang pangalan na yan, kontra din ako dyan Kontra kami nun. Kasi, ang pangalan naman natin, Manila International Airport, di ba? Parang Los Angeles International Airport, di ba? Yung LAX. Ngayon, mga kaibigan,
mas kilala kasi yung Manila International Airport. Katunayan, napakatagal na panahon na sumasakay ako ng eroplano, pagka lalanding na ang eroplano rito mula sa ibang bansa, ang ina-announce ng mga crew sa eroplano, hindi ho Ninoy Aquino International Airport. Kung hindi, Manila International Airport. Kahit matagal na ito'y napalitan ng Ninoy Aquino International Airport. O, yun daw ang sinasabi nilang dahilan. Pero alam mo na ano ito pang-iinis. Di ba? Pambubuisit lang ito Si Moy na pinag-aaksayahan nila ng panahon. Sa Kongreso, ganyan lang. Para lang makapang-inis sila dun sa mga katunggali nila sa politika, pati batas ginagawang laruan, mga kaibigan, pati pera na ginagastusan niya ng pera ng taong bayan. Yung mga kilos nila dyan, wala naman mga silbi, nakita ninyo. Bakit ba naupo yung mga yan sa pwesto? Yan lang, yung Eric Yap. Alam niyo ba yan? Party list? Hindi ba? Kapangalan niya. Yung nahulihan ng smuggled na bigas sa Subic. Ilang taon ang nakakaraan. Mga kaibigan. Kapangalan, hindi kapangalan. Siya ba yun o hindi siya yun? Sus Mariosep, mga kaibigan, congressman, binili nyo lang yan Yung pagiging congressman ninyo ito naman si Velasco, ito'y anak ng justice Dating justice ng Korte Suprema na ngayon, yun nata ang gobernador nila sa Marinduque. Hindi ba? Ito rin si Velasco na ito, yung nasira nagkaroon ng constitutional crisis Dahil sa jurisdiction ng kaso, habang nakaupo yung tatay niya, na si Justice Velasco, akalain ninyo nagdesisyon ang pabor sa anak niya. Ano tawag mo ron? At pagkatapos, yung kasong dinesisyonan niya, wala na silang jurisdiction. Sapagkat yung kaso ay hawak na ng HRET ng House Electoral Tribunal. Ibig sabihin, jurisdiction na yon ng Kamara. Mga kaibigan, isipin ninyo, pinakialaman ng Korte Suprema, ano tawag mo ron? Constitutional crisis yun. Bakit? Yung Korte Suprema at saka yung HRET, parehong constitutional body yun. Magkahiwalay na constitutional body, mga kaibigan. Nakita ninyo ang mga katarantaduhan. Tapos ito ngayon, papalitan daw yung pangalan ng NAIA, gagawing Tagalog lang Mga kaibigan, tatagalogin lang nila, mali pa. Ano tawag daw nila? Paliparang pandaigdig ng Pilipinas. Mali yan. Dapat niyong ipangalan dyan, pandaigdig ang pakapalan sa Pilipinas. Di ba? Kasi maraming makapalang mukha dito. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nung araw kami
Ako, tutol ako nung araw dyan, palitan. Ba't papapalitan yan? Hindi naman importante yan eh. Mas kilala tayo ang Pilipinas, sa Maynila. Di ba? Kaya ang tawag, Maynila. O parang Inchik, yung China. Pagka binabanggit siya minsan, Beijing, di ba? Kasi nandun yung center of government nila sa Beijing. Oh. Ganon din dito sa Maynila. Itong Maynila, mas kilala ito kaysa mas kilala ang Pilipinas kahit nung araw. Ngayon na lang talaga sumikat ng gusto ang Pilipinas na tinatawag pong Philippines sapagkat ito ay dahil diyan kay Lea Salonga, di ba? Na nagdala ng karangalan sa ating bansa, si Senador Manny Pacquiao, di ba? O yan, si Charis Pempenco, kasali yan. Ba't mo pag-aawayin yan? Mga siraulo nito eh. Ha? Mga kaibigan eh. Kulang na lang. Dapat nitong salihan yung ginagawang magkaaway sila Bonifacio, si Rizal, di ba? Dahil nagtatalo dito niyan eh. Dapat daw ang pambansang bayani, si Andres Bonifacio, hindi raw si Rizal. Mga kaibigan. Siyempre, magagalit yung iba. Anong katarantaduhan niyang ginagawa ninyo? Di ba? Bakit ninyo gagawing contest yan? Parehong bayani yan. Parehong pambansang bayani dapat yan. Di ba? Dito, mentalidad, iba kasi. Mga walang hiya eh. Mga kaibigan, binabati ko nanonood yata sa atin ng ating idol si Doc Nonoy Zuniga, mga kaibigan. Nag-message eh. Nangungumusta eh. Yan po mga kaibigan si Doc. Alam nyo, mabait yan eh. Tropa namin ni Arthur. Arthur Manuntag yan eh. Minsan inumaga kami. 3 kami. Lalo na pagkasama si G. Saburit. Doc, mabuhay ka. Balita ko, panay ang concert mo sa ibang bansa eh. Kaya hindi tayo nagkakausap-usap eh. Ngayon, asan ba tayo? Doon sa airport. Kasi nga hindi importante noon. Ganon din ngayon, hindi importante yan. Ang importanteng hinaharap natin ngayon ay yung paglutas at saka pakikipaglaban, di ba? Sa Kung Flu virus. Kaya itong mga ito, sabi ko sa inyo, itong administrasyon ni Presidente Duterte, kumbaga sa orkestra po, meron sintonado eh. Alam nyo naman ang orkestra, isa lang ang mawala sa tono dyan. Kung tutuusin mo nga, kung may mga violin yan, yung strings, may isa lang string na sintonado ron. Isa lang Gugulo yung orkestra eh. Di ba ganyan sila dito sa gobyerno? Iba-iba, mga kaibigan? Hindi ba? Sino nananawagan ng pagkakaisa? Di ba, gobyerno? Meron pa silang Hill as One eh. Bayanihan. Hill as One. Nangyari, still as one eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? Paano tayo magiging Hill as One yan? Kayo gumagawa ng pagkakawatak-watak ng taong bayan. Winawatak nila eh. Sabi ko nga sa inyo, taktika yan. Yang divide and rule. Para, in the end, divide and conquer ang China. Magtatagumpay ang China. Puro gago, siraulo. Ayan ang member ng orkestra ng administrasyon mga kaibigan Sipin mo, ang dami ninyong pagkakaabalahan. Yan pa ang naisip ninyo. Sintonado kayo, di ba? Wala kayo sa tono. Kayo itong nananawagan ng Hill as One. Pagkatas ang naiisip ninyo, puro pagkakawatak-watak kung ano magiging dahilan para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Ito yung sinasabi natin na dapat, ito na yung panahon nanganganib ang bansa natin na tayo po ay sakupin nitong China
mga kaibigan. Kaya, hindi na ho dapat magkaroon ngayon ng, kahit na abutin pa tayo ng 2022 election. Ha? Kasi nga ako, pumipili ako ng kandidato na dapat suportahan, yung alam nating may magagawa. Ano ang dapat na maging trabaho ng susunod na presidente? Yung ma-unify niya ang taong bayan. Watak tayo. Sa totoo lang. Yun ang gustong-gusto nilang ginagawa. Kaya nagpakawala sila ng mga asong taga-tahol. Yung mga tahol, katulad nila Gadon. Tahol yan eh. Mga kaibigan eh. Para ano? Para mawatak tayo. Para hindi tayo mabuo bilang isang bansa. Bakit nila ginagawa yan? Para madali nilang maibibigay in a silver platter ang ating bansa sa mga inchik. Yan ang ginagawa nila. Kasi kung nagkakaisa tayo, tiyak na hindi tayo papayag pare-pareho sa ginagawa na pananakop ng inchik dito sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya gustong-gusto nila yan. Ang hinahanap nila lagi yung makakapaghati ng paniwala sa mga Pilipino. Nililibang tayo sa Ninoy Marcos, Aquino Marcos. Mabubuhay mo pa ba si Marcos tsaka si Ninoy? Wala na yun eh. At yan, hindi rin ako makapapayag na dapat sa 2022 election, yung gagamit ng salitang labang kay Marcos at laban sa mga Aquino, pareho niyong wag iboto yun. Bakit? Lumilikha yun ng pagkakawatak-watak para sa ating mga Pilipino. Habang buhay na lang ba, habang panahon na lang ba, na pagtatalunan natin ang Marcos at Aquino? Hindi nga tayo mabubuo bilang isang bansa. Alam nyo yan. Ngayon, alam nyo na yan. Kaya yan, ayan, nagpipilitan, dinaya raw, si Bongbong. Galit. Ginagamit niya ng dahilan yun para gumawa ng galit labang kay Vice President Leni Robredo. Sabi ko nga sa inyo kung nandaya pala, kung dinaya pala si Bongbong Marcos sa nakaraang eleksyon, ba't di nyo lusubin yung COMELEC? Total, matatapang kayo Sunugin ninyo. Pagpapatayin ninyo yung mga nandun. Di ba? Dinaya eleksyon Alam na alam nyo Di ba? Pero wala namang napatunayang kaso, di ba? Ayaw patanggapin. Ito naman mga gagong makamarcos. I'm sorry. Kung ako tatanungin mo, pinakamagaling talagang presidente si Marcos, hindi mababago yung katotohanan na yun. Kahit ano pang paninira gawin kay Marcos, sa akin, hindi mababago yun. Pero, isa ng malaking kagaguhan. Yung paniwala nito mga to, naniwala kaya nila sinasabog na dinaya si Bongbong para magalit kayo kay Leni Robredo at sa mga Aquino dahil nakapartido si Leni doon sa mga Aquino. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo magkakasundo. Sino makikinabang pag hindi tayo nagkasundo? Sila. Sila na mga tuta ng China. At eventually, mapapasakamay tayo ng China. Bakit? Hati tayo Watak-watak tayo Yun ang sinasabi ko sa ibang bansa, ang mga journalist dyan, sa ibang bansa, lalating ko na yan, Singapore, US. May kita mo binabanatan si
Si Trump, simula nung maupo sa CNN, wala naman sign on yan eh, sign off yan eh. Dire-diretso yan eh. Ngayon, subukan mo, manganib ang interest ng Amerika laban sa ibang bansa. Pare-pareho sila ng issue. Pare-pareho silang magkakasama sa panig ng interest ng Amerika sila. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, hindi katulad ng media rito, watak din. Kasi nababayaran eh. Mga kaibigan eh. Oh, nababayaran. Kaya nga nangyayari yan eh, yung mga paggawa ng batas, cyber libel, sino kinakasuhan nila ng ganyan? Yung media. Yung tunay na nasa mainstream media. Kita mo yung sa social media na acquit, yung sa ulo, yung nagbanta kay Presidente Duterte, acquitted. Kung sa bagay, may katwiran yung judge doon. Ha? Hindi na, mamaya natin pag-uusapan yun. Ang sinasabi ko, yung pagkakaisa, yung patriotism. Sabi, ang mga media, mga bias yan eh. Talagang bias. Sabi ko nga sa inyo, yung CNN eh. Bias kay Trump yun eh. Wala na sinabing mabuti kay Trump yun. Ngayon, subukan mo naman. Pagdating sa interest nila lahat, magkakasama sila ng paninindigan. Iisa lang ang paninindigan nila. Halimbawa, sa Singapore. Singapore, nung binitay si Flor Contemplacion. Ano sabi ng mga tanga rito? Ba kinukundi na yung gobyerno ng galit na galit. Ang mga Pilipinong bobo. Pati medyang bobo. Galit. Dahil sa nangyari kay Flor Contemplacion. Ano ang isinulat sa editorial ng mga periodiko ron? Binanatan tayo. Bakit? Kasi nga naman, nakikialam tayo sa implementasyon nila ng batas. Katulad ng gustong mangyari ni Roque at saka nung labor attaché sa kababayan nating OFW na pakialaman ng proseso ng batas sa Taiwan para mapauwi yung OFW yung kababayan natin na bumabati ko sa kasalukuyang administrasyon. Yan eh, nakikialam eh. Di ba? Pagka interest nila yung batas nila eh. Hindi pwedeng, hindi nila ipatupad ang batas eh. Sa kaso ni Flor Contemplacion at ng iba pang mga lumalabag sa batas. Totoo, masakit sa kalooban natin kapag ang sino mang kababayan natin makikita natin na nasa ganong kalagayan ay magagalit ka. Bakit? Emotion mo yun eh. Di ba? Pero sa batas, hindi mo pwedeng pairalin ang emosyon. Di ba? Ang pairalin mo, yung kapakanan ng iyong bansa na nakasalalay sa pagpapatupad ng mga batas. Di ba? Mga kaibigan. Kaya dito sa atin subukan mo. Yan lang sa China, daming tahimik ngayon, di ba? Kasi hindi sila makakakuha ng commercial at advertisement ng mga kumpanya ng China dito sa Pilipinas. Di ba? Yung pinapasok ditong negosyo na ipinagduduldulan dito sa atin. Samantalan sa Canada, bawal yan. Nakabanyang mga yan, pati sa Amerika. Di ba? Mga kaibigan, bumibili ka na, wawalang yaing ka pa eh. Yung pala, ginagamit sa paniniktik yung mga binebenta nilang gadget. Para kang nadikit sa sapot ng gagambar yan, mga kaibigan.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito naman, si Luxy naman, nakakala mo kung sinong magaling. Ito, mga nag-uunahan para makapagsipsip, ano? Ang ginagawa nilang accomplishment, yung pambabastos kay Vice President Leni Robredo. Katulad ni Locsin at marami pang iba riyan. Sabi ba naman kay Vice President Robredo, please stop complaining, anya. Kanya magreklamo. Dahil dun sa sinabi ni Vice President Leni Robredo na kinu-question niya yung mga polisiya ng administrasyon sa pagtugon laban sa coronavirus. Totoo naman eh. Hindi ba, ang nagsabi na nga niyan si Dr. Liatchon, di ba? O ba't si Liatchon, di mo nasabihan yan? Paano? Walang ron. Hindi mapapansin ang loyalty mo ron. Dito mapapansin, di ba? Makapagpapakita ka rito ng loyalty. Pero ang masama, sino ka ba? DFA secretary ka lang eh. Sino yung pinagsasabihan mo? Vice President, wala bang karapatang magsalita si Leni Robredo? Yun ang tanong ko sa iyo. Naturingan ka, journalist, ang yabang mo kung makapag-journalist ka. Akala mo, ikaw lang ang journalist sa Pilipinas eh. Daig mo pa si Jose Rizal eh. Tsaka si Plaridel eh, kung makapagsalita ka eh. Kulang na lang, sabihin mo, sila Rizal, hindi journalist yan eh. Ikaw lang eh. Ngayon, Vice President yan eh. At si Leni Robredo ba walang karapatang magsalita kung nakikita niya mali? Totoo naman yung sinabi ni Leni. Totoo yung sinabi ni Liatchon na walang sense of urgency. Katunayan, yung mga nakikinig sa atin, 1 buwan at kalahati, bago sila nagdeklara nagpatupad ng paghihigpit, mayat maya natin sinasabi, ipatupad nyo na. Ipasara na ninyo mga eskwela. 1 buwan at kalahati yun. Di ba ibig sabihin, wala kayong sense of urgency? Yun ang katunayan eh. Mga kaibigan, ito pa sabi stop complaining, please. Pati yata kasi yung bakit military ang ipinadala ron sa Cebu. Umiikot, may tangke pa nga eh. Diba? May APC pa eh. Hindi naman makakaluta sa COVID yun. Wala namang kaugnayan yung tangke tsaka yung sundalo sa COVID. Bakit yun ang umiikot dun sa siguro, kakatwiran lang. Hindi, matigas ang ulo eh. Ngayon lumalabas eh. Ang paliwanag nila, kaya tumaas daw ang bilang ng coronavirus sa Cebu, dahil dun sa pagdagsa ng mga nagsiuwian sa probinsya. Kita mo na, sino ba nag-implement na pwede nang umuwi? Di ba kayo ang nagpatupad nun? Nagkaroon pa nga ng programa kayong balik probinsya? Pagkatapos lumaki, sino may kasalanan? Yung publiko? Yung umuwi, yung sumunod. Sumunod lang eh. Di ba? Nung wala, hindi naman sila umuwi. Kasi wala naman masasakyan. Sabi nyo, pwede nang umuwi. O di umuwi. Ngayong umuwi, lumaki bilang. Sino may kasalanan? Di ba kayo? Kaya nga sinasabi natin, kung gusto ninyo, hanggang 2022 na lang yan. Higpitan nyo na. Total naman ang mga Pilipino, matiisi naman yan eh. Tignan nga natin kung hanggang
Saan ang hangganan ng pagtitiis na kayang matagalan ng mga Pilipino? Wala namang magagawa yan eh, mga Pilipino. Walang mga buto sa gulugod ang mga Pilipino. Walang backbone. Mga kaibigan, kita ninyo yung mahihirap. Ulo na lang ng tuyo ang kinakain. Hindi pa mabitiwan eh. Para ipaglaban ang kanyang karapatan. Para ipaglaban ang bansa laban sa mga dayuhan na incheck. Ulo na lang ng tuyo kinakain ha. Pagkagising sa umaga, unang kalaban, almusal eh. Wala nang maalmusal eh. Hindi pa rin kikilos yan. Kaya gawin nyo ng 2022. Sagarin nyo na. Hindi na kami lalabas. Huwag na kaming magpapasok ng mga anak namin sa eskwela. Ani namin yan. Kaysa naman mahawa kami dyan. Di ba? Huwag na rin kayong pumasok. Mga anak ko, magtatrabaho, huwag na. Magtanim na lang tayo. Di ba? Mga gulay-gulay. Bil tayo ng kalahating kilong baboy. Tambakan natin ang gulay. Di ba? Hanggang 2022, gawin nyo na yan. Para wala na kayong sisihin. Pero pag hindi nyo na napababayan, hindi nyo nasupil yung COVID-19. Kami naman paniwala namin nagdududa na nga yung iba. Gusto nyo nga, lumaki bilang yan Di ba? Eto nga, sabi ni Locsin, please stop complaining. Sinasabihan, huwag ka magreklamuhan niya. Gumawa ka muna ng batas, Locsin, bawal magreklamo bago mo sabihin yan. Di ba? Ngayon, pag may batas na bawal mag-complain, pwede mo na sabihin yan. Lalo na sa second highest official of the land. Sasabihin mo, just like that. Nahihilo ka ba? Masyado ka naman yatang nalasing sa power. Power trip na yung ginagawa mo. Sabi niya, New Zealand has turned to the military as well. Yun daw New Zealand, gumamit daw ng military. Kaya nalutas yung problema ron sa New Zealand. Oo nga. Ang hindi mo sinabi, walang inchik doon. Walang pogo ron. Yun ang hindi mo sinabi. Walang pogo, walang Chinese underground hospital doon. Hirap sa inyo Namimili kayo ng sasabihin nyo, gumamit nga ng military. Bakit? May pogo ba ron? Gumagamit kayo military dito, yung pogo, tuloy ang negosyo. Mga incheck nakakapasok. Libre, dumaan sa mga checkpoint. Di ba? Nakakasabay ko Mga kaibigan, sus Mariosip na mga tao to. Puro kayo ipokrito ka masyado, Teddy Boy. Masyado ka namang kabastusan yan. Pa-English ka pa Bastos ka rin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kung sa bagay, sabi nga natin, habang binabastos nyo si Vice President Leni Robredo, yun nga yung pagkain, nagpadala si Vice President Robredo sa mga ospital, di ba? Nung nabalitaan nila, ayaw nila merong merong ibang gagawa. Para wag maghanap ang publiko. Bakit? Para hindi sabihin ng publiko, bakit si Vice President Robredo napadalang kaming pagkain? Bakit itong administrasyon hindi? Yan. Iniiwasan nila mangyari yan. At ang masama, binababoy si
Vice President Robredo, na nagdala raw doon ng panis na pagkain. Nalason daw yung kumain. Kinailanong ospital sa Quezon City. At wala ron si Vice President Robredo. Nagpadala siya. Hindi naman niya kailangang tumulong na dumisplay doon, di ba? Tsaka pangalawa, delikado yun. Mga kaibigan, bueno, babati-bati muna tayo. Meron pong nagdiriwang ng karawan ngayon. Binabati natin si Engineer Dino Cruz na nasa Dubai, United Arab Emirates. Engineer Dino Cruz sa Dubai, United Arab Emirates. Siya po ay kaisa-isang anak na lalaki ni na Joel at Lourdes Cruz ng San Diego, California. At binabati din po natin sa kanyang 81st birthday ang mami ni Eden Cruz Payumo na si Ginang Mimi Payumo. Nasa Amerika din po ito happy birthday po kay Engineer Dino Cruz sa Dubai, United Arab Emirates, at kay Mami Mimi Payumo na 81 years old na po. At dahil birthday po nila ngayon, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. At mga kaibigan, siguro sa ibang araw, ipunin natin ang pangalan ng mga tao na naging bayani. Hindi man sila frontliner, pero may malaking naitulong at nagpamalas ng kanilang katapangan sa panahon ng pandemya. Hindi sila dapat malimutan. Kamukha nga ng sinasabi ni Dr. Jose Rizal, huwag ninyong kalimutan ang mga mga nangamatay, ba sinasabi sa lalim ng gabi, di ba? Huwag natin silang kalimutan. Halimbawa, si Angel Locsin, maganda na gagawa niyan, di ba? Matapang at saka sa sarili niyang pera, talagang tumutulong siya sa kanyang mga kababayan. Kaya may eleksyon, kaya wala. Yun ang sinasabi natin. Kaya yan, tumakbo man sila sa politika, may karapatan yan. Di ba? Na kumandidato. Sino iboboto mo? Yung biglang susulpot, wala namang ginawa. Kung hindi mangangako, ito po gagawin ko. Pag ako nanalo. Papatayawan ko kayo ng tulay. Sumagot yung isa. Wala ko kaming ilog dito. Mas magaling, niya. Papatayo ko yung tulay. Tapos papagawa tayong ilog. Mga kaibigan. Yun ang wag natin silang kalimutan. Mga nakikipaglaban sa karapatan ng bansa natin, ito'y sa harap ng panganib. Lea Salonga. Diba? Angel Locsin. Larry Gadon, hindi kasali. Mga kaibigan, nasabi ko lang, kaya ako tinatalakay yan. Para matuto yan, di ba? Salita lang ng salita Hindi muna pinag-iisipan ang sinasabi.
Wala na yata tayong oras, hindi na tayo makakabati. Binabati natin ang ating mga, lahat ng mga sumubaybay sa atin. Pasensya na kung hindi po tayo makababati ngayon. Yung ating mga katropa, unang-una binabati natin sina Arlene Mon Barrias ng Amsterdam, Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, Ella Samson Albiar, Rosita DC, Joel Diaz ng Italy, at saka si Carolina Luge sa Italy rin. Si Andres Bonifacio ng Michigan, Raul Villanada, si Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos, Susana de los Santos, sino pa ba? June de Valencia, isang mahusay na singer-actor. Magandang Yumaga! Teddy Locsin! Bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan